gusto mo na mas magandang buhay, mas gusto mo ng mas asensadong buhay, dapat ready ka lumabas sa comfort zone. Transition from employment to business owner or CEO in the future, posible ba? Panoorin mo ang video na ito hanggang matapos. Bibigyan kita ng tips. Hindi man lahat ng pwede mong gawin or hindi man lahat ng magagawa mo ngayon, pero bibigyan kita ng bird's eye view kung posible ba ito. Nung employed ako, siyempre ikaw employed ka rin, di ba? Ano ang ating doon? Ano ang ating primary goal? Siyempre pagkatapos ng school. Pero promotion ka, parang pag pumasok ko sa employment, yun talaga yung laging hinihintay yung promotion. Kasi una, tataas yung sweldo mo. Tapos yung title mo talaga dun sa company is stand out. Yun yung goal ng bawat. Pero hindi natin yapit, employee. At syempre, kasabay ng promotion is pagtaas ng sweldo. At normally, doon lang tayo naka-focus nung tayo ay employed pa, right? Yes. Ayan. Tama naman. At yun naman talaga ang nakasanayan natin nung tayo ay after school at pumasok tayo sa mga corporate at yun talaga yung goal natin. Ganon din naman ako. Lalo na nung pumasok ako sa call center. Kasi sa call center, madali. Mabilis yung promotion, malaki yung sweldo, mabilis yung promotion, kaya napunta ako doon. Hanggang nag-part nga ako ng IT, which is mas malaki yung sweldo at mas maganda nga, naging work from home. That is bago ako nag-resign. Pero nagsimula din ako sa maliit. Nagsimula din ako sa pagiging agent. Then eventually nga yung nakapag-abroad ako sa IT. At pagbalik ko, bumalik ulit ako sa BPO kasi nandun nga yung pera. Pero along the way, kahit nung nasa abroad pa ako, ang naisip ko nun ay hindi pang habang buhay ang employment. Employment is just a stepping stone na bumuo tayo ng mas maganda, mas maayos na buhay. And we can start that by starting a business, small business. Hindi naman lahat malaki agaling. Yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. At ikaw na employee ngayon or employee na nanonood ng video na to, ang gusto kong i-share sa iyo is nandyan din ako sa position mo, kaming dalawa ni Mrs. Nandyan din kami sa position nyo dati na employee at nagsisipag paycheck to paycheck or syempre sa atin nga is payslip to payslip. So wala naman sama doon kasi yun naman talaga yung nakasanayan natin. But then again, yung opportunity na maging part ka nung 10%, sabihin natin 10% ng mga Filipino ngayon ay business owner. Sipin mo naman napaka-liit, no? 10%. So yung maging part ka nun, malaking bagay na yun para sa family mo. And ang suggestion ko, ako mismo is abang employed ka, galingan mo. At make sure na dun sa kinikita mo, meron ka na isusubi o meron ka na itatabi para naman sa future na mga plano mo. You don't have to start big, you just have to start small and quick. And bilang dating employee at ngayon ay business owner na rin, what can you say? What can you advise? Ayun, grind lang ng ride. And kahit ano yung mga side hustle nga namin noon, employment days, diba? Hindi kami nawawalan noon. Kahit kailan kaming nagtatrabaho kami, dapat lagi pa rin kaming may side hustle. Kasi yun nga yun, sweldo is hindi naman lagi yun sasapat sa pangangailangan. So, talaga, pinakailangan din ng extra income. And most important is for me, yung maging open ka sa paglabas sa iyong comfort zone. Kasi hanggat diyan ka, comfort zone, sweldo, katapusan, o sweldo weekly, comfort zone ang tawag dun kasi may inaasahan.
Pero pag gusto mo na mas magandang buhay, mas gusto mo ng mas asensadong buhay, dapat ready ka lumabas sa comfort zone. Yung tipong kahit alam mo na may tendency na maghirap ka, may tendency na mahirapan ka kasi aalis ka sa pagiging employee. So, dapat ready ka doon. And that's one and first thing na gusto kong i-share sa inyo. Be ready to go out from your comfort zone and the opportunities will be lined up to you. Yun lang. And this is CEO Paul and my wife here. And lagi namin sinasabi, hindi lahat magiging businessman, pero lahat tayo may opportunity. And always remember, success is a choice. So choose success.